Ang Pilipino, lahat gagawing maiahon lamang ang pamilya sa kahirapan. Basta't ang trabaho ay marangal, papasukan. Titiisin anumang hirap at pagod. Pipiliting makisama sa kahit anong lahi at kultura. Kakayanin ang hagupit ng iba't ibang klima. Kahit sukdol ang lungkot dahil malayo sa piling ng mga mahal sa buhay. Mga bagong bayani ng bansa ang tawag nila sa atin. 3,000 kada araw, 1,000,000 kada taon. Ang katulad mo at katulad ko na umaalis ng bansa upang makipagsapalaran. Masakit man sa kalooban, iniiwan natin ang piling ng asawa, anak, magulang at kapatid. Sa pag-asang sa pagtatrabaho natin sa abroad, ay mabibigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Baon ng panalangin at lakas ng loob. Magkahalong lungkot at tuwa. Tayong sumasakay sa eroplano, umaasa na sa ating paglipad ay maabot natin ang ating mga pangarap. Si Aling Rusing, domestic helper sa Italy. Wala naman akong choice. Ang teacher, ang liit-liit ng kinikita sa Pilipinas. So kahit masakit na ibang tao ang nagpapalaki sa mga anak ko, tiis-tiis na lang. Ganon talaga ang buhay eh. Nurse, caregiver, domestic helper, cook, waiter, factory worker, gardener, construction worker, driver, babysitter. Lahat pinasok ng OFW. Sa Middle East, Japan, Hong Kong, US, Europa. Kahit gaano kalayo, para lang maitaguyod ang kinabukasan at kapakanan ng pamilya. Basta't buwan ng padala, masaya na ang ating mahal sa buhay. Si Eileen, isang babysitter sa Paris. Masaya ako every time nagte-text si nanay na nakuha na nila yung pinadala kong pera. Para sa gamot niya kasi yun eh. Feeling ko, fulfilled ako. Worth it lahat ng paghihirap ko. Maging gamot man para kay itay o inay, pang tuition ng ating mga anak, mga kapatid. Pambayad ng upa, pambili ng mga uniforme, gamit sa school, laruan, cellphone, damit, at appliances. Sulit lahat ng ating pagsasakripisyo. Si Winston, 5 taon na ang asawa sa Spain. Namimiss mo talaga, lalo na pag may okasyon. Katulad nung 1 buwan, nag-7 years old yung bunso namin. Nung umalis yung misis ko, 2 years old pa lang siya. Kaya di na niya natatandaan ang mami niya. Masaya naman siya pag nakikita sa picture ng mami niya. Tapos minsan may mga bagong laruan siya na sabi ko, bili ng mami niya. Pero naawa din ako sa mga bata. Sana may magandang pinagkakakitaan kami dito sa Pilipinas para makauwi na siya. Si Aling Flora, 8 taon na ang anak sa Switzerland. Masakit, syempre. Pag-isipan mo na, mag-isa lang dun yung anak mo. Babae pa naman. Minsan, hindi ako makatulog. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo niya. Sana nga, dumating ang panahon na hindi na niya kailangang umalis. Ang 2 taong planong pagtatrabaho, humahaba sa 5, 8, 10 taon. Palipat-lipat ng amo, dahil kailangang kumita ng pera, marami sa atin, masakit mang aminin, ay ayaw na munang umuwi dahil nagtitipid. Hanggang ang 2 taon, naging 20 taon na. At sa tuwing nadarama ang pagod, puyat at panghihina ng katawan, nandyan na syempre ang pag-aalala. Ang takot na sumasagi sa isip nating lahat. Ang tanong na, kaya ko pa ba? Hanggang kailan kaya ako makakatagal? Ang iba naman, nalaman na ang kasagutan. Si Mang Jess, 20 years na sa France, bumalik sa Pilipinas 5 years ago. Pagod na ang katawan ko, kaya mabagal na ako magtrabaho. Tapos wala nang gustong kumuha sa akin kasi matanda na raw ako. Pag-uwi ko naman dito sa Pilipinas, ganoon din. Buti nga yung isa kong kumpare nakapagpatayo ng piggery. Ako, 8 ang anak ko. Kaya lahat ng kita ko talagang pinapadala ko. Kaya nung umuwi ako dito sa Pilipinas, wala talaga akong naipon. Si Cecilia, 15 years na domestic helper,
umuwi sa Pilipinas 2 years ago. Actually, nakaprepara naman ako. Kaya lang, pagbalik ko, nagulat ako dahil yung estimate ko na makakapagpatayo ako ng mini grocery kulang pala. Kasi yung mga gamit pala, ang mahal. May mga permit pa, tapos yung actual na ibebenta mo pa. So, yung pinaplano kong mini grocery, naging maliit na tindahan na lang. Hindi talaga maikukumpara sa kinikita ko noon. Sa kanilang pagre-retiro sa buhay abroad, mga modernong appliances, alahas, at kung ano-anong mga bagay na nabili sa ibang bansa ang malimit na inuuwi ng mga dating OFW. Ang mga sinuswerte, may kaunting naitabi para sa piggery, sari-sari store, tricycle, o pang-poultry. Ang iba naman, ibinubuhos ang lahat ng naipon sa pagpapagawa ng mansyon sa kanilang probinsya. Kahit hindi pa nila alam kung saan sila kukuha ng pera. At ang mas marami sa atin, naghihintay na lang na umabot ng 65 years old para makatanggap ng napakaliit na pensyon. Walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Kaya naman sa araw ng pag-uwi, ang mga dating sumasalubong, di na kasing saya ng dati. At ang ngiti ng mga mahal sa buhay, may bahid ng pangamba. Na ngayon nakauwi na sila sa Pilipinas, paano na lang kaya sila? Wais tayong OFW. Masigasig, masipag, malakas ang loob. Kayang harapin ang sinuman at makibagay sa ibang kultura alang-alang sa magandang kinabukasan. Kaya nga kinaya nating magtrabaho sa ibang bansa kahit malayo pa sa pamilya. Realistic tayo. Tayo mismo ang naghahanap ng oportunidad para sa ating magandang kinabukasan. Sanay tayo dyan. Kaya ngayon pa lamang, planuhin na natin kung paano natin haharapin ng may lakas ng loob at katiyakan ang panahong kailangan na tayong bumalik sa Pilipinas at tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi lang bilang mga manggagawa, kundi mga negosyante na. Piggery ba ang gusto mo? Tindahan? Karinderiya? Ngayon pa lang kaibigan, kailangan pag-aralan mo na. Si Melly, 40 years old at mahigit 10 taon na sa Paris. Alam ko naman kasi na darating ang time na sa edad ko, baka wala nang kumuha sa akin. Realistic ako eh. So, nag-isip-isip na ako kung anong pwede kong kabuhayan sa Pilipinas in case nga na kailangan ko nang umuwi. Doon ko narinig yung istorya ng Gutianon family. At simula noon ay nagkaroon ako ng kakaibang pag-asa. Ang Gutianon family ay kilala dahil sa istorya ng kanilang mababang panimula sa buhay patungo sa tagumpay. Inchik na tubong Cebu si Andrew Gutianon, na ulila sa ama nung siya ay 20 anyos pa lamang. At dahil sa panganay, napilitan siyang magtrabaho sa mga barko at pier sa Cebu para maitaguyod ang kanyang ina at mga kapatid. Pero sa paniniwala ni Andrew, mas malaki ang oportunidad na naghihintay sa kanya sa ibang lugar. Taong 1955, sumakay ng barko si Andrew at kasamang kanyang bagong may bahay na si Mercedes. Tumungo sa kauna-unahang pagkakataon sa Maynila. Ang second floor ng isang 2-story apartment ang naging tirahan ni na Andrew at Mercedes sa P. Casal Street, Maynila. Gamit bilang panimula ang 300,000 pesos na pahiram ng kaibigan, nakapagtayo sila ng tindahan ng aircon sa baba ng kanilang bahay. Halos 20 oras sa isang araw sila kung magtrabaho, kaya mabilis na lumago ang kanilang negosyo. Hanggang sa nakapagsimula sila ng car financing business. Noong panahong iyon, si Andrew at Mercedes ang pinupuntahan ng mga kababayan natin para makamit ang sinasabing dream car. Kahit second-hand lang. Sa ganitong paraan, maraming natulungan ang mga Gutianon. Pero batid nila na ang tunay na nais ng mga Filipino ay magkaroon ng sariling bahay. Kaya noong taong 1967, pinasok nila ang real estate at nagtayo ng kauna-unahan nilang subdivision sa Cebu. Mahigit 40 years na ang nakalipas simula nito. 2,000 ektarya ng lupa na ngayon ang kanilang na-develop at napaunlad sa iba't ibang parte ng bansa. Ang negosyo na nagsimula sa isang maliit na apartment, ngayon ay one of the leading real estate developers na sa Pilipinas. Nasa top 3 real estate company ng buong bansa.
ang Philinvest. Pero sa kabila ng tinatamasang tagumpay ni Andrew Gotianon, hindi pa rin nagbabago ang kanyang ugali at pananaw. Natural na mapagkumbaba, sanay sa hirap at naranasan kung paano malayo sa pamilya para lamang sa magandang kinabukasan. Layunin ng mga Gotianon sa pamamagitan ng Philinvest na matulungan ang mga Filipino na makamtan ang ating mga pangarap. Kaya ang ginawang slogan ng Philinvest ay, "We build the Filipino dream." Kaagapay ng layuning makatulong ang paniniwala na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay gintong oportunidad na dapat samantalahin ng bawat OFW. Sapagkat mula sa mga kinikita natin ngayon, ay aahon tayo sa pagiging manggagawa patungo sa pagiging negosyante. Ang kailangan lang natin ay inspirasyon at gabay sa pagbubukas ng sarili nating negosyo. Isang pangkabuhayan na pwedeng sandalan sa mahabang panahon. Isang negosyong safe at stable, madaling i-maintain at napakagandang pamana para sa mga anak ngayon at maging sa susunod pang henerasyon. Katulad na lang ng ginawa ni na Andrew at Mercedes. Sa pamamagitan ng Philinvest Bahay Panghanap Buhay Projects, nakatitiyak ang bawat OFW ng magandang kinabukasan, pati na ang ating mga mahal sa buhay. Tinatayang isa sa pinaka-safe at stable na negosyo sa bansa. Ngayon na ang ating pagkakataon na magkaroon ng rental income mula sa papupahang bahay-tirahan sa Pilipinas. At kagaya ng ginagawa ng mga taga-Europa, tiyak na hanap buhay ang Bahay Panghanap Buhay. Ayon sa mga recent survey, ang return on investment o ROI ng rental income mula sa Pilipinas ang number 2 most profitable business in the world. At mas importante pang malaman na ang rental income mula sa bahay panghanap buhay ay maaaring pang-offset sa hinuhulugang pambayad sa inyong ika nga investment home. Desidido ang Philinvest para sa katuparan ng proyektong ito. Kaya't 600 million pesos ang inilaan dito para lamang sa katuparan ng pangarap ng bawat OFW. Sadyang gawa para sa OFW ang investment idea na ito. Napakadali at magaan sa bulsa ang terms. No down payment required. At dahil Philinvest cares, ang hulugan ay maaaring as low as 5 euros kada araw or 150 euros kada buwan. Piling-pili ang lokasyon ng mga developments. Accessible sa mga pampublikong sasakyan, malls, schools, palengke, church, hospitals, at higit sa lahat, hindi mataas ang bayad sa buwis. Si Mario, 33, isang hardinero sa Austria. Ay, pinag-aralan ko kasi ang mga options kong negosyo. Poultry, karinderya, grocery, pero na-realize ko na itong bahay panghanap buhay ang pinakasigurado at pinakamatatag na negosyo. Upang hindi na maranasan pa ng mga anak ko ang mga hirap na naranasan ko. Isang maunlad at tiyak na kinabukasan para sa pamilya ko. At siguro, maging sa aking magiging apo. Iyan lang naman ang hiling nating OFW. Ang sagot ay isang negosyong pwede nating sandalan sa ating pagbabalik sa Pilipinas, kung saan ay ibinabahagi sa atin ng mga taong nakaranas rin kung paanong maghirap, magsipag, magsikap, at magpalaki ng negosyo. Dahil katulad natin ang mga nasa pamunuan ng Philinvest dito sa Europa, mga dating OFW rin na nakaranas kung gaano kahirap hanapin at kitain ang pera. Bunga na rin po ng aming mga karanasan bilang OFW, dala namin ang malalim na pagkaunawa sa ating mga buhay. Kaya sabay-sabay tayong maglakbay patungo sa tagumpay ng bawat Pilipino dito sa ibang bansa. Ano man ang maging dahilan ng ating pag-uwi, kalusugan man o pagreretiro, pang-ekonomiya man o mga bagong batas ng bansang ating tinutuluyan, di tayo dapat mag-alala sapagkat mayroon tayong tiyak na pag-asa. Isang tiyak na pagkakakitaan sa ating bayan. Ang bahay panghanap buhay ng Philinvest. Atin ito!